Hindi alintana po ng mga volunteer ang mabato at mainit na sikat na araw para makiisa sa One Nation nationwide tree planting sa Talisay, Batangas. Ang dating tambakan ng basura, ngayon ay tinaniman na ng mga punong kahoy. Narito ang balita ni Sheena Torno live. Sheena? Admar, Jason, magandang umaga. Pasasalamat para kay Pastor Apollo C. Quiboloyan yung ipinaabot ng mga volunteer ng Sunshine Philippines Movement, KOJC Community at iba't ibang mga grupo, maging ng mga naimbitahan ng mga pribadong kumpanya dahil sa naging inisyatibo ng ating butihing pastor doon sa ating ginawang malawakang tree planting activity, partikular na sa Talisay, Batangas. Ganito ang naranasang sakuna o kalamidad ng bansa dahil sa epekto ng climate change. Nandyan ang mga pagbaha bunsod ng malakas na ulan dahil sa sunod-sunod na mga bagyo. Pagkasira ng ating kalikasan dahil karamihan na sa mga kagubatan ay nakalbo dahil sa pinagpuputol ng mga punong kahoy. Nandyan din ang epekto sa ginagawang pagmimina, dahilan kung kaya't nagkaroon ng mga pagguho ng lupa. Ang ganitong uri ng mga problema ay hindi lamang nararanasan ng Pilipinas, ng buong mundo. Pero alam nyo ba na kayang maibalik sa dati ang ganda ng kalikasan? Isa sa pinakamahalagang advokasya ni Pastor Apollo C. Quiboloy ay nakatuon sa pagpapaganda ng kalikasan. Katulad na lamang ng ginawa nito sa Glory Mountain sa Barangay Tamayong, Davao City, kung saan ang dating nakakalbo na kabundukan ay napakaganda na ngayon. At itong araw ng Sabado, isinagawa ang malawakang One Tree, One Nation tree planting activity sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Region 4-B, isa ang barangay Trangka sa Talisay, Batangas, ang pinili ni Pastor Apollo at ng Sunshine Philippines Movement para taniman ng mga punong kahoy. Isang dating tambakan ng basura ang nasabing barangay na ngayon ay tinaniman na ng mango samplings. Pasado alas 7 ng umaga ng Sabado ay sabay-sabay na nagtanim ng mga binhi ng mangga ang daan-daang volunteers. Ang naturang aktibidad ay inisyatibo ni Pastor Apollo simula pa noong taong 2005. Ilan sa mga sumali ay ang grupo ng mga electrical engineer mula sa Institute Integrated Electrical Engineer of the Philippines, North Laguna Chapter. Ang hakbang na ito raw ni Pastor Apollo ang naging daan upang mahalin ng mga Pilipino ang kalikasan. Talagang dapat ipagpatuloy ni Pastor kasi kailangan natin ng mga puno at maibalik natin katulad sa mga nakikita ko sa TV. Ako hindi membro ng KOJC pero taga Davao ako, taga Iligan ako. Ngayon nakilala ko sila, gusto ko magpamembro ngayon kasi love your enemy, sabi ko nga kay brother. Gusto ko turuan mo ako love your enemy. Kaya ang kalikasan, ayusin natin, bigay ng Diyos, alagaan natin para sa mga henerasyon na sumusunod. Kasi hindi lang naman sa atin to. Ang impact, future pa. Kaya maganda yung example na ginagawa ngayon ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa Davao. Yun ang example. Gagawin natin sa buong Pilipinas. Hindi rin nagdalawang isip na sumama sa aktibidad ang grupo na ito ng mga kalalakihan mula sa Veterinarius Animal Clinic. Ilang beses na rin daw kasi silang nakikita sa mga social media account ng Sunshine Philippines Movement ang magagandang ginagawa nito patungkol sa kalikasan. Pinagsikapan kong makapunta sa kanya kasi napaka-importante siya sa ating community dahil sa leadership at saka sa iyong guidance po na makasali kami sa iyong mga hangarin na parang siya yung nagli-lead. Ngunit alam niyo ba na ang One Tree, One Nation program ay hindi lamang bukas sa mga miyembro at manggagawa ng KOJC. Ilan kasi nating mga kababayan na may kapansanan ang sumama rin sa tree planting activities. Masaya daw po siya na makasama sa lahat, makapagtanim at nafe-feel daw po niya na siya ay masaya at nagpapasalamat siya sa Ama na nakasama kayo. Naniniwala si Pastor Apollo C. Quiboloy na mahalaga ang hakbang gaya na lamang nito mga tree planting activities upang maibalik sa orihinal na ganda ang kalikasan. Ang pagtatanim daw ng mga puno, hindi lamang itong simpleng aksyon para sa kalikasan, kundi isang responsibilidad nating mga Pilipino. Kung talagang ikaw ay leader, dapat tingnan mo si Pastor Quiboloy kasi marami kang matututunan. Iisa yan sa katangian ng leader, yung vision. At kita natin yan kay Pastor Quiboloy na yung from nothing, marami siyang nagawa na napalago niya, nalinis niya.
Napakaganda. Again, ulitin ko. Napakaganda nung Glory Mountain tsaka Prayer Mountain. So, hindi ito parang nanguhula si pastor na tanim tayo, hindi. Nagawa niya na dati na. Itong tree planting, hindi lang ginagawa ngayon dahil tumatakbo siya. Yearly pala ito ginagawa nationwide. Itong ganap na ito ngayon nationwide, isa ito sa bunga ng iyong pag-ibig na sa puso. Kasi ito isang pagpapalaganap na ginawa mo mula doon sa Glory Mountain. So nakita naman natin, Pastor, na sa iyong pagtuturo, yung Glory Mountain talaga, from being a deforested area, ngayon ay reforested na. Marami ng mga tanim na mga pine trees na kung saan nagbigay lilim, nagbigay buhay, nagbigay bagong pananaw sa mga taong nasa Tamayo ngayon. Sa tree planting activity. At hindi lang ito, by the next week, meron na namang another na program ng ating mahal na pastor, yung clean up drive. Kailangan nating maglinis ating kapaligiran. Mga kapartner, nung nakapanayam ko nga yung mga volunteer doon sa Talisay, Batangas, doon sa ginawa nating na tree planting activity, ay excited nga sila dahil naman sa ating gagawing nationwide coastal clean-up drive, dahil mahalaga para sa kanila yung inisyatibo ni Pastor Apollo Sikibuloy, dahil nagiging patriotic yung mga Pilipino mahalin ang Pilipinas, at isa na nga riyan, mga kapartner, yung pangangalaga sa ating kalikasan. Balik mo na sa inyo, mga partner. Maraming salamat si Sheena Tornalay.